Paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahinahinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? But In you're, fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Teka, hanapin ko na. My God. Tamo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakakadismaya. Why? Ha? Why are we here? Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Congressman Chanco, maraming salamat po sa interview na ito. Thank you, thank you. Nasa politika na po kayo, 1998 pa. Tama po. Paano ho nangyari na dadating tayo sa puntong ito na maraming kailangan ipaliwanag tungkol sa budget ng ating gobyerno? At a time na humihirap ang buhay, and at a time na with all the historical events in the past, dapat nakaka-move forward na po itong ating bansa. So why are we still here? Okay, bago ko sagutin yan, Jessica, for the record, I have to state Opo. it for the record, hindi po ito ang unang beses na question ko ang budget. Opo. For the record, pwede lang check-in sa archives ng Kongreso, 2012 budget, 2014 budget, at 2015 budget. Question ko na yan. Okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din kayo. Hindi lang napagod. Alam kong walang mangyayari. Kasi pagbobotohan di ba? Lahat naman pinagbobotohan sa Opo, Congress eh. opo. So matatalo lang ako sa botohan. So wala na. Bakit pa ako magka-question? Para for the record na question ko na wala naman mangyayari din. So tahimik lang tayo kahit congressman ako hanggang 2019. Okay? Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa pagkatapos ng SONA ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Nitong 2025 Yeah, na po ito. 2025 SONA, nagkaroon ako ng pag-asa dahil siya mismo ang nagsabi. So kung may initiative o kung nanguna ang Pangulo na sabihan yung Congress na may pag-asa, kung nauna ang Pangulo na sabihan yung Congress na dapat baguhin yung budget, may pag-asa. So doon ako nagkaroon ng pag-asa ang baguhin. Number 1 yan. Number 2, bakit ba yung 2025? Sabi ng iba, bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit, kung ano-ano pang... Criminal budget daw. Criminal budget. Alin yung unahin natin? Alam naman, tumalon tayo doon sa ibang budget. Ito yung sinabing pinakapangit na budget. So ito yung binubusisi ko para hindi na maulit sa 2026 budget. Opo. Paano po nangyari na nagkaroon ng insertions, ghost projects? Can you give us an idea po? Okay, magsimula tayo doon sa insertions. No? Kasi 2 beses nagkakaroon ng insertions. Okay? Isa doon sa small committee, Congress, House of Representatives pa lang yan, at pangalawa doon sa BICAM. Okay. Okay? Ano ba yung tinatawag na insertions? Ang tinatawag na insertions, ito po yung mga amyenda. Okay? So, liwanagin natin, Jessica, hindi ko sinasabing lahat ng amyenda ay masama. Di ba? Pag gumagawa ng batas, nagdedebate, may makikitang dapat amyendahan doon sa batas. Opo. Okay? So, hindi ko rin alam bakit pag ibang batas ang tawag amendments, pagdating sa budget, ang tawag insertion. Ang iniisip ko lang, baka kasi sikretong
siningit, di ba? Kasi yung insertion is a form of amendment. Opo. Ngayon, doon sa mga amendments, dapat transparent, di ba? Opo. Kasi hindi ka makakapagdagdag sa isang departamento kung hindi ka muna magbabawas sa isang departamento. So, dapat transparent para sabihin bakit mo binawas dito Opo. at ipaliwanag bakit mo naman ililipat dito sa isang departamento. So is it correct to assume, Congressman Chanco, na dito po sa process na ito, meron talagang singit, meron talagang hindi tamang nangyayari? Meron kasi hindi siya transparent, di ba? Sinasabi ko, minsan talaga makikita na mas magandang gastusin yung pera ng tao dito sa bagay na to, di ba? Dapat lang doon, transparent, ipakita, di ba? Kahapon, nagsimula yung TRICOM, yung tinatawag nilang Infracom, na Opo. supposed to be mag-imbestiga doon sa anomalya sa mga flood control at iba pang proyekto. Ako, tutul ako na Kongreso ang mag-imbestiga. Opo. Kasi papaano namin iimbestigahan ang sarili namin? Okay? Paano namin iimbestigahan yung sarili namin? Number one, ang sinasabi naman ng iba, we have to exercise our oversight function. Katungkulan daw namin yun. Ang sagot ko naman doon, pero mas mataas naman yung delikadesa. Kahit namin dapat gawin yung oversight function, out of delikadesa, dapat kami na ang magsabi na hindi magandang tignan kung kami ang mag-imbestiga sa sarili namin. Okay? So may nagmosyon, sabi ng isang kongresista, sabi ni Congressman Erice, ganito, tinanong po na pala ni Congressman Erice si Secretary Manuel Bonoan, dating Secretary Manuel Bonoan, yung mga nadagdag na budget sa inyong departamento, alam niyo ba o hindi? Sabi niya, hindi namin alam. So, ang sabi ni Congressman Erice, naghain siya ng motion na paimbitahan si Congressman Saldico kasi siya ang chairman ng appropriations noong 2025 budget. Tumutol naman si Congressman Abante. Sabi niya, ayaw niyang paimbita si Congressman Saldico. Nagpaliwanag ako doon. Sabi ko kasi ang pinag-usapan is yung insertion ng 2025 budget. Ito ang dahilan kung ako naman, bakit sa tingin ko, dapat imbitahin si Congressman Saldico. Kasi doon sa records, kasi doon sa budget, doon sa records, makikita mo kung sino ang nag-request at saan distrito napunta yung project. Di ba? Opo. Dahil kaming mga congressman, pag nakita namin yung budget sa NEP, magre-request kami ng extra para sa distrito namin. Pag nag-grant yung request, for example, ako, Congressman Toby Tiangco, nag-request ako. Sa records, pag nag-grant yung request ko, ang lalabas na requestor or proponent is si Ikaw. Toby Tiangco at mapupunta sa distrito ng Navotas. Doon sa records ng Kongreso, meron doon na worth 13,803,693,000 pesos na ang requestor is Congressman Saldico at napunta sa iba-ibang distrito. Okay? Tapos, ang mas nakakagulat pa doon, kung matatandaan mo, Jessica, may nabanggit na lugar na malaki yung budget, di ba? Can you Okay na? identify the districts already? Huwag na natin pangalanan yung kasamahan ko. Kasi Okay. sinabi na nila, hindi nila alam. So wag na natin banggitin. Pero sinasabi ko lang sa inyo, meron isang, out of the 13,803,693,000, yung isang distrito, nilagyan niya ng 3,105,759,000. Yung isa nilagyan niya ng 3,200,000,000 pesos. So anong tingin niyo po dito? Hindi, What was Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya bakit unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money. Di ba dapat yung congressman mas alam niya kung ano yung
kailangan niya. At tulad ng sinabi ko, pag pinagbigyan yung request namin, nakasulat doon, kami ang requestor, at doon yung distrito. Pero ito, lahat yan, yung 13 billion na yan, siya ang requestor. Ito pa, yung dalawang party list associated to him, Yeah. ako Bicol, 2.295 billion, at saka yung BHW, nasa pamangkin niya to, 2 billion 64 million. So yan na naman yung isang question, di ba? So total 17 billion. Almost 18 billion. Na- Pero na- ang question is, yung mga party list, alam ko, pinagbibigyan sila ng allocation. Opo. Pero maliit lang. Kung di ako nagkakamali, hindi ko alam. Kasi nahiya naman ako magtanong-tanong, di ba? In the amount of magkano? Mga siguro 100, 150. If I'm wrong, dun sa mga party list na kasama ko, kung mali po ako, correct niyo ako. Yan ang alam ko. Hindi usual yung 2 billion. Hindi, 60 nga silang party list itong dalawa. Oho. Pinagpala, di ba? Nakakuha ng 4 billion. 2 billion each. It's not usual. Tama po. Hindi. Okay. And then, ulitin ko lang po, Kasi Congressman. yung 2 billion, isang distrito na yun eh. Oo. Oh, yeah. More or less. Ulitin ko lang po tama po yung pagkakaintindi ko. So si Zaldico gets 13 billion na inilagay niya sa kung ano-anong distrito without the congressmen or even the LGUs for that matter, knowing, bigla na lang meron pala silang ganung pondo. Yes, sinabi sa akin ng mga congressman, di namin alam yan. And then, aside from that, yung dalawang party list associated with him got 2 billion na pondo, which is, again, very unusual kasi hundreds of millions lang at the most ang nakukuha ng party Kasi list. wala naman silang distrito, di ba? Opo. It's expected na yung mga distrito aasikasuhin ng district congressman, di ba? Okay. So kaya hindi sila pinagbibigyan. But syempre, siguro may konting pagbibigay kasi meron silang dapat tulungan, mga ganyan, pag nagre-request, di ba? Naiintindihan naman natin yun. Pero ibig sabihin, ang laki ng So, discrepancy. ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative Yes. who is the chairman of the Appropriations Committee in the Yes. House and then gets to do this, sabi nyo, paano ho nangyari yon? Hindi, siya dapat sumagot. Paano? Hindi, pero there's a House leadership, di ba? The House would probably have its own oversight committee. May tumitingin dapat doon. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba, kung nagawa niya to, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sinong maniniwala dun sa investigasyon na yun? Nasaan na ho ba daw siya? Hindi ko alam. No, but there are reports kasi that he's already abroad. Tama? I don't know. I haven't seen him since the opening of Congress. Tapos, Congressman, we're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. And there are so many others in the list of the Hindi, pero president. siya na yung pinakamalaki. Oo. Siya na yung pinakamalaki. But his case is ilalagay. unique kasi contractor na nga siya, congressman pa. Hindi na daw siya contractor. Nag-divest na raw Nag-divest siya. na daw siya, Okay. sabi niya. Pero sabi po ni Senator Lacson, meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So ito yung contractor. Okay. Anong masasabi niyo ho doon? Nadidinig ko na meron, pero whether may kalokohan o wala, pero again, out of delicadeza, di ba yun nga yung sinasabi nating delicadeza, di ba? Na dapat lumayo na tayo. Again, paano maniniwala yung mga tao na magiging fair ang investigasyon kung meron ngang 67 na ang contractors doon sa Congress? Ang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung di ba nila nararamdaman na galit na yung mga tao sa congressman, na ang pangit na ng image ng Kongreso. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Of course, alam ko, naririnig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi. Ako daw nakakasira ng image ng House kasi ako daw yung salita ng salita. So, pag tumahimik si Toby, hindi naman tayo nasisira, kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi niya. So, parang ganun ang spin nila. So, later on, sigurado akong papalabasin na masama niyan. Yun na nga, usually yung madada,
hinahanapan din po ng butas Yes. later on. Will you Yes. be able to stand scrutiny, Congressman Chanco, in case the tables are turned at kayo naman po yung aakusahan? Okay, for the record ha, 1998, wala ako kahit isang graft case. And that is despite the fact na lumalaban ako o hindi ko naging kakampi yung mga presidente. From 1998 to 2022, hindi ko kakampi lahat ng presidente. 2022 lang, naging kakampi ko yung presidente. Ang record nyo po, tama ho Diba, ba? okay, ganito na lang ha. For example, nakita ko kung ano-anong fake news. Jessica, checkin mo. Yung lifestyle ko, check upin nyo yung kotse ko. Ever since 2010, ang kotse ko Fortuner. Baka kala ng mga tao, nag-Fortuner lang ako kasi pupunta ako dito ngayon. Tingnan nyo doon sa Congress. So, kontrapelo ho kayo pala. Ano? Laging kontrapelo. Anong kontrapelo? Yung laging kontra sa administrasyon. Parang hindi kayo nakiki-groupie. Hindi kayo groupie. Hindi, kasi prinsipyo. Yes. Oho. But In you're, fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. And I must admit, magkaibigan kami for over... I'm married for 31 years. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. Kaya hindi rin masaya to eh. ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. Pero kailangan ko mamili between my friendship with him and the legacy of the president. So hindi rin madali eh, di ba? You're in a very unique position kasi yung asawa nyo pala, pinsan ng Pangulo mismo. Nilang dalawa. And ni Congressman, and ni Silang Speaker, tatlo magpinsang buo. Speaker Romualdez, yeah. Silang tatlo magpinsang buo. Kaya nga magkaibigan kami ni Martin for over 30 years. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. Noong bago, hindi ako nag-attempt na tumakbong speaker. Okay? Pero may mga lumalapit sa akin. Sabi ko, kung ano desisyon ng karamihan ng ating mga kasamahan, tatanggapin ko. For the record, now, kasi may ugong-ugong pa rin sa Congress, ano ba mangyayari? For the record, kung mapalitan man si Speaker Martin, hindi ko tatanggapin. Yan, for the record yan. So, hindi ko to ginagawa para maging speaker. Pero inaamin ko, kung noon, inelect nila ako, tatanggapin ko. Pero kung ngayon, sabihin, kaya ako ginagawa to kasi para matanggal siya. Kung palitan siya, hindi ko tatanggapin. Opo. Ito, sinabi niyo raw, 545 million ghost project. Hindi ako yan. Si nabigay- Presidente yata yan o kung sino yan. Yung 777, kayo ba yun? Kinonfirm ko lang. Oo. Ano yun? Okay, yung 777, di ba, ang nangyayari kasi noon, in-interview ako. Opo. Okay, nung after the SONA. Tinanong sa akin kung totoo ba na may 777 kapag sumama ka doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ni Speaker Romualdez. Yes. Okay. Sinabi ko, oo, alam nga magsinungaling ako na wala, di ba? Meron naman talaga. Yung 777, hindi cash yun. Okay? Yun ay tupad na 7 million worth, AX or AKAP 7 million worth, at guarantee letter 7 million worth. Yun yung kinonfirm ko na meron talaga. Bakit may ganon? Siguro para madaming sumama doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pero, Ay, sasabihin nila, hindi totoo. Eh, nung 2 beses lang yata ako sumama eh. isn't that patronage politics? It is. Yes, it is. Pero, I mean, congressman ka.
sasama ka, mabibiyayaan yung mga Distrito mo. distrito mo. Sasama ka. Pero it goes only to the favored few. Pag hindi ka sasali doon, hindi ka bibigyan. Pag hindi ka sumama? And then meron naman, ito yung dagdag doon sa basic. Okay. So may basic lahat ng distrito, di ba? Kaming mga district congressman, pati party list, may basic yan. Siyempre, mauubos, di ba? So, kung gusto mo ng extra, yun, meron. So, ang actually, it's not the patronage that's illegal. What is illegal there is the post-enactment of the budget na diniklarang unconstitutional, nung diniklarang unconstitutional yung PDAF. Yung Ang pork sabi barrel. noon, PDAF yun eh. Kasi di ba, naunang binawal pork barrel. Tapos di ba, pinalitan yung pangalan, ginawang PDAF. Okay. Priority Development Assistance Assistance Fund. Fund. Yeah. Tapos in 2014, nag-ruling ang Supreme Court, Illegal. illegal ang PDAF kasi dapat pagkatapos manggaling sa Congress yung budget, pag nasa executive, hindi na pwedeng pakialaman Ng mga legislator. ng legislator yung budget kasi executive branch na ang mag-i-implement. Yes. Ang sinasabi kong hindi tama dito is yung proseso na may discretion yung speaker na magbigay o hindi magbigay. Ibig sabihin, may post-enactment role siya doon sa budget. Yun ang sinasabi ko na hindi dapat. Dapat yon yung DSWD na lang o yung DOH, sila na lang ang magbigay. Alam mo, ang pinakamahalaga lang naman sa amin dyan, Jessica, kung ako tatanungin, dalawa. Ano po? For my district, talagang pinakamahalaga dyan is yung guarantee letter. Kasi kung hindi sila makabayad sa ospital, saan sila pupunta? Hindi naman namin sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa amin. Pag hindi sila makabayad sa ospital, pupunta sila sa mayor or sa congressman. Doon sa Navotas City Hospital, libre yun. Pero kunyari sa mga specialty hospitals, saan sila pupunta? Pupunta sa amin. Di ba? So, kung congressman ka, inipit yung guarantee letter mo, napakasakit. Pero kung kayang ng DOH na walang babayaran, hindi naman namin hinihingi yan. Number 2, doon sa AIX, karamihan ng AIX sa Navotas, ginagamit yan for medical assistance. Yeah. So yun, napakalaking tulong yun. Yung ghost project po, ano po naman ang anatomy nito? Ghost How does it project. happen na nagkakaroon ng ghost projects? Yung ano yun, kawalang yan talaga yun. Di ba? Gabing kawalang yan yun. Ano po nangyari na pinondohan, wala namang proyekto? Guni-guni, sabi nga ni Pangulong Marcos. Hindi ko rin maintindihan. I mean, kasi ang dami pipirma doon, baka 10 tao pipirma doon bago mabayaran eh. So ibig sabihin yung 10 taong yun, nagkasundo sila na, okay, ang gagawa nun is, yung mga kailangan pumirma para bayaran, di ba? Pero, I'm assuming, hindi isang pirma yan. Hindi 2 pirma, hindi 3 pirma, di ba? Yeah. Ilan ang nagkasundo-sundo doon na lahat sila magsa-certify? Number 1. Number 2, may literato yan eh. Accomplishment report. Yeah. So, anong inattach nilang accomplishment report doon? Walang collusion with congressmen yon. Wala kasing pirma yung congressman doon eh. So, bakit nila kailangan Okay. hindi nila kailangan, kung gagawa sila ng ghost project, at paghahati-hatian nila yung pera, hindi nila kailangan sabihin kay congressman. Kasi wala namang kinalaman si congressman doon sa pag-release ng pera Okay. o sa bayaran. So sila lang mag-uusap doon. Hindi na papaalam kay congressman yun. Yun ang pananaw ko. Bakit ho ayaw i-release sa inyo yung minutes o report ng small committee? What do you suspect? Kasi doon makikita kung ano yung mga binawasan, kung ano yung mga dinagdagan. Baka, kasi yung record ko, Jessica, by cam lang yan. Wala akong record nung pinalit-palit doon sa small committee.
So bycam lang, yung sinasabi ko sa'yo, bycam lang. Pero for the record, naka-hold yan. Hindi rini-release yan ng executive. Kasi nga nakita. There is, Here you because- are a congressman asking for an official report, No, because, supposedly. tignan ko, section ano ba yun? Section something sa rules namin. Nakasulat doon, all, hanapin ko lang. Section something yun. All records must be filed sa archives within 7 days na maging batas or within 15 days after we close Congress. So doon pa lang, may violation na yan. Pero ayaw kayong bigyan. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Teka, hanapin ko lang. My God. Tamo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakakadismaya. Why? Ha? Why are we here? Why are we even here? Ay. Ba't ikaw sa tagal mo naman nagko-cover ng report? Ito na talaga yung sukdulan eh. Ito na talaga yung babuyan. Ito na talaga yung... This is large scale. Hindi, ibig sabihin, may madidinig-dinig ka, pero hindi yung... paano mo ba yan, ano? Hindi yung kumbaga sa ano, paano ba Hindi sabihin? institutionalized. That is small scale. Hindi kumbaga, hindi... Tama. Hindi mo sinindikato yung buong, Yeah. buong gobyerno. Bakit nga? Anong bakit? Bakit nga nangyari? Alam na natin yun, kung bakit nangyari. So, Congressman, humihingi kayo nung small committee report kung what transpired among themselves. Hindi kayo mabigyan. Hindi, wala. Wala Kasi doon daw? sa rules namin, hindi. Kasi unang-una, dapat lahat ng reports na yan nahandoon sa archives, Okay. nakatago. Alam mo, magaling yung archives namin sa House of Representatives. Di ba pag pinagdidibatihan yung konstitusyon, kung ano yung intensyon ng batas, di ba tinitignan nila yon? At lahat naka-record. Ito, nung isang taon lang, wala doon. Ayan ay labag sa aming rules. Kasi doon sa rules namin, within 7 days after maipaisa ang isang batas, or within 15 days after the close of Congress, dapat naka-file yan doon. Wala. Ano, wala- ano suspetsa nyo? Bakit biglang wala? Kung magaling yung archive section nyo. Hindi nila hindi ko alam kung may report. Ang question, may report ba? Ang makakasagot ulit noon, si Congressman Saldico. Miniting ba talaga yung small committee o siya lang ang nag-decide mag-isa? Kasi yung small committee, 4 na tao yan, di ba? So, siya, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, Minority Leader. Nag-meeting ba talaga sila o siya lang ang nagdesisyon? Ayaw naman magsalita ng tatlo. So, siya na lang magsabi kung anong ginawa niya. So, paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahina-hinala. Kayo yung tagagawa ng batas. I mean, the standard that, people look up to kayo. Kasi kayo yung leader kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. And yet, may mga nangyayaring ganyan. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? So, ibig sabihin, tatahimik na lang sila. Di ba? Tatahimik na lang sila. Alam mo, after yesterday, ang dami, pagpupunta ako CR, boss. Kasi ganyan tawagan namin sa Congress, di ba? Lahat naman boss. Kahit ako, tawag ko sa mga Congress ng boss. Boss, tama yan, tuloy mo yan. Kaya lang pasensya na hindi kami makasalita dito. May ipit kami. So yun ang reason bakit they will just look the other way. Karamihan ng congressman will just look the other way. Parang bahala na lang kayo sa buhay niyo. Mas marami matino doon. Bakit natin sinasakripisyo yung institusyon para lang sa isang tao? Ngayon, yung iba naman, talagang naintindihan ko naman. Kasi Jessica, pinagdaanan ko yan for 9 years. Na talagang pag hindi ka good, hindi ka makakapagdala ng mas maraming serbisyo at proyekto sa Distrito mo. Di ba? Pero bakit nga ba ganun? Ano ba? Paano tayo nakarating sa puntong ito? That the Congress
the credibility of Congress is so shot because of all this. Kasi nung una, ang na-focus yung sisi sa contractors because of President BBM coming up with that 15 list. And then napunta sa DPWH. But then people are asking, I'm sure kasama yung mga congressmen dyan. Hindi lang. And the senators too. Hindi lang, I'm sure. Anong sabi ni Mayor Magalong? 20% Committee on Appropriations. So, ibig sabihin, yung contractor, 8 to 10% yata. Yung DPWH, 5% yata. So, ang pinakamalaki, doon sa ayaw naming ipatawag. At si Mayor Magalong, willing siyang pangalanan, hinamon-hamon nila, na sige, sabihin mo kung sino papatawag ka namin kahapon, ayaw nila, sige, sa susunod na, madami pa tayong pinag-uusapan. Hindi ba pag may nawawalang pera, ang gusto mong matukoy yung sino pinakamalaki ang kinuha? O si Senator Ping Lacson, anong ginamit niyang term? Proponent yata ginamit ni Senator Ping, di ba? Sabi niya 20% sa proponent. Yun yung sinasabi ko na proponent, di ba? Na example kung paano nakikita kung sino yung proponent, di ba? Oh, bakit ayaw natin? So bakit natin sinasakripisyo yung institusyon para sa bagay na to? Yeah, I get it. Okay. Totoo ba na merong Big Six in Congress? Yun, I have no personal knowledge. But what I know is, yun na nga hindi ko maintindihan dun sa mga kasamahan ko. Hindi naman sila, ang kinakatakot nila ay yung mawawala sa kanila. Pero yung nakikinabang, sabi ko nga noon in a previous interview, maximum 20 out of 316 kami. Baka nga hindi 20, I just gave 20 as a figure para safe, di ba? Bakit natin pinagtatanggol yung mga yun? Because nga, mahirap talagang mawalan. Yan ang punot dulo niyan. Mahirap. So there's only a few. There's a clique sa Congress who controls the money strings, the purse. Yes. At Sila pag, yung pag mas hindi ka marami. pag hindi ka join doon, hindi ka mabibigyan ng pondo. Hindi, meron kang extra. Pero yung sinasabi ko, yung kumbaga sa yung talagang... Extra, oh yeah. Hindi, okay. Yung mga, pag mabait ka, may konti kang extra. Pero yung talagang namimiesta, yun lang sila doon. 20 lang siguro na talagang happy. Ngayon nga, sumabog na tong mga kurakot anomalies. So, ano tingin nyo doon? I mean, we can go on accepting na ganyan talaga sa politika, No, di we ba? cannot accept it. Okay. We cannot accept it and we should not. We should not. accept But it. then, we've gotten to this point na sumabog na lahat itong mga naisisiwalat ngayon. Na ang dami palang insertions, ang dami palang ghost projects, and the President himself, no less, discovered for himself. Yes. So, Kaya nga nagkaroon ng pag-asa, di ba? Okay. Kaya nga nagkaroon ng pag-asa. may way out ba tayo? Yes. Paano? Talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin ma-imbestigahan sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Yeah. Gagamitin lang yan para i-cover up yung totoong mga may kasalanan. Pero hindi madali because alam mo, ang responsibilidad ko, hindi lang naman sa Kongreso eh. And ang problema dito, nababawasan yung oras ko sa distrito eh. Di ba, instead of spending time sa distrito, siyempre nababawasan yung oras and effort ko. So, Congressman, paano, baka meron pa ho kayong gustong sabihin para sa mga gustong maintindihan pa itong nangyayari? Ano ho bang gusto niyo sabihin pa sa mga tao? Sa mga tao, wala. Sa mga kasamahan ko sa Congress, ilabasan natin yung totohanan. Bakit naman yung tao ang sasabihan natin? Wala naman silang kasalanan. Oo. Tapos sila pa sasabihan natin. Pabor kayo doon sa Independent Commission? Yes. Hindi ako pabor sa investigasyon
ng Kongreso. ng Kongreso sa sarili namin. Dapat may independent Di ba commission. tingnan na natin, sundin na lang natin si Secretary Vince Dizon. Yung anti-corruption, Yeah, in the in the DPWH, DPWH, binuwag binuwag niya. niya kasi hindi nila pwede imbestigahan sarili nila. Tapos tayo na naman, pinipilit na naman natin imbestigahan yung sarili natin. Yeah. Thank you, Congressman. Salamat. Thank you for being honest.